Mga salbasyon, yun ang sinabi ng kutsero na umamin kung sino ang nagpapapatay sa magkakapatid na dalagit. Ngunit ano naman ang nais makamtan ng mga ito kung bakit bigla-bigla na lang na lumitaw sila at tahimik pala na nagpaplano sa mga magkakapatid na dalagit o sa pamilya nila. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Kung gayon Kuya Silvino, kailangan na nating umaksyon agad. Gregorio, asikasuin mo muna ang burol ni Balbino. At ikaw naman, Severino, kausapin mo muna ang mga koneksyon natin sa pamunuan ng bayang ito. Ipakulong mo ang isang to. Kulang ang kamatayan niya sa pagbabayad niya sa ginawa niya sa ating pamilya. Gusto kong mabulok ang kutserong to sa kulungan hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Bilin naman ni Silvino sa kung ano ang gagawin sa lalaking nagtraidor sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawa sa bilin ng dalawa nilang panganay. At sinabi pa ni Amador na, pag natapos nyo yung asikasuhin, bumalik kayo agad dito sa Casa Grande at isasagawa na natin ang dapat na mangyari. O, kuya, ano bang susunod nating hakbang? Tanong ni Severino. Pupunta tayo ng La Carlota sa baluarte ng mga salbasyon. Hindi ako papayag na walang kapares sa kanilang pamilya na ililibing bago mailibing ang bunso natin. Wika pa ni Amador. Di ba kuya? Sila yung tinatawag nilang mga itim na salamangkero? Gregorio. Pero wala tayong pake. Kahit ano pa silang uri ng lalang, ay makikipagtuos tayo sa kanila. At bago ka umalis, Severino, kausapin mo ang iba pa nating koneksyon. Kung saan ba nanggaling ang mga dibulang baril o mga revolver na ginamit sa pananambang sa inyo. Kung alam ba ng mga ito na tayo ang paggagamitan ng mga armas na yon? Masusunod ho, kuya. At sa pagtatapos na nga ng usapan ng magkakapatid, ay ang siya namang pagsilay ng muli ng araw dahil umaga na nga. Pero hindi ito kagaya ng mga bagong araw na masaya ang hasyenda, sapagkat ito'y nangangahulugan ng malungkot na pagkakataon para sa kanila dahil nga sa kanilang pagluluksa. Samantalang ang mga kaganapan naman na ito ay nangyayari na nga. Pero wala pa rin namang ideya si Kael sa mga ito, sapagkat pagkatapos ng kasal ay dumiretso na rin lang sila ni Isla sa kanilang bakasyon o pulot gata. At yun ay ang lugar ng Himamaylan, kung saan meron din sila doong pribadong beach resort o tabing dagat na tanawin. At dahil nga sa ayaw naman sirain ng mga magulang ni Kael, ang araw na yon ang pulot gata ng dalawa, kay Kael at Isla, ay wala ngang nagsabi sa kanila sa nangyari. Nagsinungaling na lang noon ang kanyang ina noong nagtanong si Kael at sinabing may negosyo lang daw na bagong aasikasuhin ng kanyang ama. Tsaka na lang daw ipapaliwanag ito pag uwi nila mula sa kanilang honeymoon. At dito nga ay dalawang araw na nga ang lumipas mula nung namatay si Balbino at nang kasal ni Kael. At linalamayan na nga si Balbino sa Casa Grande. Sakay ng kabayo, kasabay ng pagtakip silim, ay ang siya namang pagdating ng mga dalagit at mga salantig sa La Carlota, ang bayan sa kung saan ay karamihan ng lupain ng tubo ay pagmamay-ari naman ng mga salbasyon. At sa pagsisiyasat pa nila Amador, bago pa sila pumunta dito, ay kumpirmado nga na mga salbasyon ang may gawa nito sa kanila. Ngunit wala naman silang napag-alaman kung may sangkot pa na ibang pamilya sa planong yun sa magkakapatid.
At kung susumahin na rin, dahil sa kabayo lang noon ang pangunahing transportasyon na ginagamit, kasama ang karwahe o kalesa, ay malayo na ang La Carlota kung manggagaling ka ng Victorias o Sagay. Doon ay mapapaisip ka na lang kung bakit pumunta pa doon ang mga salbasyon. At sina Amador nga rin at Silvino, kasama ang dalawa pa nilang kapatid, at sumama rin si Lucero, kasama ang iba pang tauhan nito na gabunan, ay nangabayo papunta dito. At dito na nga makikita ang lakas ng alyansa ng bawat pamilya. Halos inabot sila noon ng 2 araw nung marating na nila ang La Carlota. Lulan nga ng mga kabayo. Kasama na dito ang pamamahinga-hinga rin ng mga kabayo. At pati na rin sila na nasa 15 ang kanilang bilang. At yun ay para lamang singilin ng mga salbasyon sa buhay na kanilang inutang. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa naman maliwanag ang layunin ng mga salbasyon kung bakit nila nagawa ang bagay na to, dahil maraming lihim pa ang nakatago sa naganap na pananambang sa pamilya Dalagit. Takip silim na nga. Nang marating na nila ang teritoryo ng mga salbasyon. At sinadya talaga nila na ganitong oras silang makarating. Dahil bukod sa hindi ka masyadong makikilala ng mga tao sa dilim, ay pabor rin ito kina Lucero bilang angkan ng mga aswang. At nang matanaw na nila ang mansyon ng mga salbasyon mula pa sa malayo, sapagkat ang nakapagitan sa kanilang paningin at ng mansyon na yon ay mga tubo. At itinali na rin nila noon ang kanilang mga kabayo sa dulo ng lupain, kung saan hindi masyadong masisipat ng mga tao. At gabi na rin lang, mga 1 kilometro pa noon ang kanilang lalakarin bago nila marating ang mansyon. At ang daanan nila ay ang tubuhan. At dito ay buo na ang pasya ng mga Dalagit at Salandig. Nauubusin nila ang angkan ng mga salbasyon sa gabing ito. Kaya naman, wala nang sabi-sabi ay pinasok nila ang tubuhan na direktang labasan nito ay ang mansyon ng mga salbasyon. Wala kasing bakod ang bahay na yun ng mga salbasyon, at malawak lang na bakuran ang namamagitan sa mga pananim nilang tubo mula sa kanilang malaking bahay. At may mga ilang palaisdaan pa nga sila sa ibang parte ng lupa. At hindi muna ginamit ng magkakapatid ang kakayahan ng isang maestro na paglalakbay, dahil mahirap din na biglaan kang darating dito, dahil nga may itim din na mahika ang mga salbasyon na pinamumunuan naman ng kanilang padre de pamilya na si Don Vicente. At meron din itong 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. At ilang sandali na nga ay magaganap na ang mga bagay na masasaksihan natin sa ating imahinasyon. Sa kalagitnaan naman ng paglalakad ng grupo ng Salandig at Dalagit sa tubuhan ng mga salbasyon, umalimpuyo ang hangin sa ibabaw nila sa mga dahon ng tubo na matatangkad na. Pero nakaramdam ng kakaiba ang mga Dalagit, nakakaiba sa simoy ng hangin na yun. At biglang putok ng baril, tumimbuang ang isang gabunan na kasamahan ni Lucero. Mabilisang pinatalas ni Lucero ang paningin nito sa tubuhan, sabay salita niya ng, Alam nila na nandirito tayo!" Wika niya sabay kilos nito ng mabilis sa tubuhan. At putok pa ulit ng baril. Natatama dapat kay Lucero ang bala noon. Ngunit bago mangyari yun, ay nakakawit na sa isang lalaki ang mga kuko ni Lucero.
at parang naisampay na ang lalamunan noon sa mga kamay ni Lucero. Dahil sa mabilisan nitong kilos ay nakapagpalit na ito ng anyo bilang sinaunang gabunan. Samantala, sa pagbuklat naman ng libro ng panalangin ni Silvino ay ang siya namang paghahanda ng magkakapatid sa labanan sa gitna ng tubuhan. Matalinong paraan nga naman. Kung dito nila tayo sasalubungin, hindi tayo makakakilos ng maigi. Mukhang may nagtraidor na naman, Kuya Silvino, sa loob ng asyenda natin. At nalaman nila ang pagdating natin. Pero hindi muna mahalaga yon sa ngayon. Oo naman, Amador. Dahil ang importante ngayon ay makapagbayad na ng utang sa atin ang mga salbasyon. Sabay wala nang sabi-sabi pa, naglabas ng tag-iisang mutya ang magkakapatid, si Amador, si Birino at Gregorio. At ito ang isang mutya ng kalikasan na tinatawag nilang gaway-gaway. Kasabay noon ang pagbasa ni Silvino ng unang talata ng libro ng panalangin. Kaya naman, pagsanib ng apat na espiritu na nagliliwanag sa katawan ng tatlo. Dalawa na unang pumasok kay Amador at tag-isa kay Gregorio at Severino, at dalawa din ang pumasok nun kay Silvino. At sa inilabas nila Amador na tag-isang mutya ng gaway-gaway ay inilagay nila ito sa kanilang dila at inikom lang ang kanilang bibig. Hindi nila yon linunok. Biglang tumalo ng tatlo ng mataas. Pagkatapos ay umapak sila na parang napakakagaan sa ibabaw ng mga tubo o sa mga dahon lamang ng mga tubo. Sabay nito ang pagsasagabunan naman ng mga kasamaan ni Lucero bilang taong lobo. At sa tunog na naman ng putok ng baril, biglang tumakbo ang tatlong dalagit sa ibabaw ng mga tubo na ang apakan lamang ay ang mga dahon nito. Naghiwa-hiwalay noon ang tatlo sa kanilang panarakbo sa ibabaw ng tubuhan. Sabay pag bumababa sila sa lupa, tarak ng sibat ni Gregorio sa isang kalaban. At ang nangyayari ay parang may kumakalas na itim na anino sa taong napapatay nito. At nakikita na lamang niya na naaagnas na pala ang katawan ng taong napapatay niya. Baon naman ni Silvino ng punyal na pangil ng kidlat sa biglaan nitong hulog sa tabi mismo ng mga bumabaril na kalaban. At ganun din naman ang nangyayari. Parang matagal nang patay ang mga taong pinapatay nila at nabubuhay lamang ang mga yun sa mga itim na anino na kumakalas sa katawan ng mga yun. Samantala ay baon naman ng pagsaksak ni Amador sa isang lalang din na may hawak ng baril sa pagbaba nito. Dahil sa hawak nito ang kutsilyong tanso naman ni Balbino. Hindi niya kasi magamit ng maayos doon ang kanyang sintron o ang bakos na banal sapagkat nakakasagabal ang mga tubo. Samantala ay habulan naman sa mga pagitan ng tubo ang nangyari kina Lucero. At bawat masusukol noon ni Lucero na kalaban ay siya ng brutal na pagpaslang nito. Ganon din ang iba pang gabunan na kasamahan ni Lucero. At nang inaatake naman si Silvino, binabaril siya noon ng isang lalang, ngunit hindi matamaan si Silvino kahit na nakatayo lang siya na nagbabasa sa nagliliwanag na pahina ng libro. At nang sinugod na lang siya ng lalang dahil nga sa hindi siya nito matamaan,
Bigla namang naglaho si Silvino at nalipat na lamang ito sa ibang parte ng tubuhan. Gamit noon ni Silvino ang paglalakbay. Nang tumakbo noon si Amador sa mga dahon ng tubo at bumaba siya sa kinalalagyan ni Lucero. Nanooy kapapatay pa lang ng isang lalang. Senyor Lucero, mauna na kayo sa bahay ng mga salbasyon ng mga kasama mo. At susunod na kami agad doon. Tiyak na balak nila tayong sukulin sa loob ng tubuan na to. Wika ni Amador. Mukhang napaghanda nila tayo. Dagdag pa nito. Wala namang sali-salita pa ay tinipon noon ni Lucero ang kanyang grupo sa pamamagitan ng pag-angil lamang at sabay-sabay na umabante na ang mga ito patungo sa bahay ng mga salbasyon. Sinuportahan naman nila Amador ang mga gabunan upang wala nang maging abala pa sa pagtungo nga nila sa mansyon hanggang sa ilang sandali lamang sa bilis nga ni Lucero ay naabot na nito ang gilid ng bakuran ng mga salbasyon sa paglabas nito sa tubuhan. Sino ka? Anong pangalan mo? Isang boses ang nagsalita at isa yung babae na nung tinignan ni Lucero ay halos kaidaran ng kapatid nito. At sa ganda ng babaeng yun ay parang bigla na lamang na humaling si Lucero sa mga mata noon. At dahil dito ay parang nablangko sa pag-iisip si Lucero. Dahil sa para siyang nakulong sa isang hipnotismo na di na niya namalayan. At kasabay ng paglapit ng napakagandang babae na yun sa kanya na napakaamo at napakaganda sa kasuotan nitong elegante. Doon ay unti-unti na lang na bumalik si Lucero sa pagiging normal nitong tao at nang makalapit na ang dalaga sa kanya, hahalikan na siya ng dalaga. Nakatulala lang naman noon si Lucero na parang wala sa wisyo. Nang paisa-isa naman nang lumabas ang mga gabunan sa tubuhan. At biglang paglitaw na ng magkakapatid gamit ang paglalakbay na kakayahan ng isang maestro. At napasigaw noon si Silvino ng, "Wag! Wag, Lucero! Halik yan ni Judas!" Bago dumampi ang mga labi ng dalaga sa labi ni Lucero, biglang nagising ang wisyo nito sa sigaw ni Silvino. Kaya naman, dali-dali itong napaatras ng papatalon mula sa babae bago pa siya mahalikan nito. Tawa pa ng babae. Konting pagpapaliwanag sa nangyari. Isa yun sa itim na karunungan ng mga salbasyon sa mga babae, sa mga babae nilang kapamilya. Nagtataglay ang mga ito ng tinatawag ni Silvino na halik ni Judas, sapagkat isa yung sumpa ng kamatayan. Pag ginusto ng mga ito na patayin ng walang kahirap-hirap ang kanilang kalaban, ginagamit nila ang pang-aakit o isang hipnotismo nga na parte rin ng karunungan ng kanilang pamilya. At sa pagtawa ng babae ay siya namang paglabas ni Don Vicente at ang dalawa pa nitong anak na lalaki mula sa dilim na may hawak na mga baril. "Matilda, umatras ka na! Hindi ka nagtagumpay sa gusto mong gawin! Kami na ang bahala dito!" Wika ni Don Vicente kasabay ng paglabas ng mga lalang na kagaya ng nakalaban din nila sa loob ng tubuhan, sa likuran mismo ng mga salbasyon. At dito ay wala nang usap-usap pa. Mga putok ng baril.
Alright yun mga kabagis ko. Ay nako. Pasensya na. Yun lang yung na-edit ko. May pinuntahan kasi ako kanina, kaya medyo natagalan. Pero anyway, as usual, ang lupit ng kwento natin. Kaso bitin nga. So mag-shoutout na lang tayo mga kabagis ko, ha? Shoutout po kay Rodolfo at Tunyet Yanko. Shoutout po sa Sitio Baud, Curbada, Magdugo, Toledo City, Cebu at Galas Dipolog City. Shoutout po from Mindanao naman kay John Humalon Louis Paran. Shoutout din po kay Jay Isiderio from Butuan City. Shoutout din po kay Welmer Toro. Shoutout din po kay Jaymar Dumagsang. Shoutout din po kay Michael Paspe from Mansilingan, Bacolod. Shoutout din po kay Ate Julie sa Zamboanga City. Shoutout sa asawa ni Kabagi Charlotte Abunales na si Don Abunales ng Mabini, Kabadbaran City. Shoutout din po kay Ronel Luvete Osa. Shoutout din po kay Joseph Abugan from Novaliches, Quezon City. Shoutout din po sa mga anak ni Kabagis Amigay Balacano na sina Danilo at Angelo Balacano from Taytay Rizal. At shoutout sa asawa ni Kabagis Robilin de la Cruz na si Danny Gatchalian from Mindanao. Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.